And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and shall not perceive. For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Ito po ay katuparan, panahon ng ating Panginoon, na sinasabi niya, bakit may mga taong andun na nga siya na nga ang nangungusap, ay parang intentionally, hindi talaga maintindihan, at sabi nga, I will speak to them in parables. Bakit? So that the scripture will be fulfilled, the prophecy of Isaiah, that even though they are hearing the parable, they do not understand. And even though they see the giver of the parable, and they see the miracles, they shall not perceive. For these people are wax gross. Yan po, nakikita natin sa ngayon, sa religious world, ang daming nagtitipon all over the land. Pag Sunday, dito sa Pilipinas, isang katerbang born again, Baptist, Methodist, Iglesia, at iba-iba pa, ay nagtitipon at lahat ay tumatawag sa Panginoong Hesus at lahat ay tumatawag sa Diyos. Lahat ay nakikiusap at nagsasabing, gusto ka naming purihin, Panginoon. Gusto ka naming itaas at ikaw lamang. Gusto ka naming papurihan at awitan. At ibinibigay nilang buhay nila, pati mga salapi. No? At I believe, sincere ang mga tao. Very few only inside the congregations are just going there for the motions. Pero most of them are sincere. Some of them are even more sincere than some Baptists na talagang umiiyak, gustong magbago ang buhay, humihingi ng tulong sa Panginoon. Subalit, hindi nila makuha ang kaligtasan. I was a Catholic, and as a Catholic, we really sincerely sought God. We do all the motions, we do all the rituals, and sometimes it feels good. Pag na-accomplish mo yung nobena, ang haba-haba ng nobena, isipin nyo yun, litanya. No? Kung na-experience nyo na ang litanya, no? Tore ni David, kaawaan mo kami. Kaba ng tipan, kaawaan mo kami. So, ang haba-haba nun, 3 page yata yun. Re-recite mo yun, babasahin mo. Kaya yung iba nga, tinetape na lang yun, pinapakinggan na lang eh. Habang nakaluhod. Dahil sa mahaba. At noong unang panahon, isipin nyo yan, ang litanya nila ay Spanish. No? So, these things are really, it takes really devotion. It really takes dedication. It really takes a heart that is yearning to please God and to earn salvation. Andun yung problema eh. In doing so, you think you earn salvation. No? So we did all these things, but no salvation is assured. Ganun pa rin. Kahit na sinabing, yan ay mga paraan para ikaw ay maligtas, at Biblia naman ang basihan, Biblia naman ang sinasabi, mga verses sa Bible. Pag tinanong, ligtas ka na ba? Hindi pa, kasi hindi pa ako patay. Wala nakakaalam niyan. So, you just keep on trying to earn as much as you can. Parang yung sa ating panahon, no? Mayaman ka na ba? Hindi pa. Marami pa akong trabaho na gustong gawin. Kahit na nga bilyonaryo eh.
Hindi pa rin mayaman eh. Kaya gagawa pa ng paraan para mas maraming bilyon ang makuha. So yan po ang human nature. You try to earn your own heaven. You try to earn by using your own understanding. Kaya, ang sabi ng Panginoon, I will speak to them in parables. Because that is for those who are not in his elect, among his elect. Kaya sabi niya sa 16, Matthew 13:16, but blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Paano nila nakuha yon? Because it's the Lord who opened their eyes and opened their ears. But for others, these people are wax gross. So yung wax gross means absurdly contemptuous. Pagka gross, di ba? Alam natin sa mga American idioms. No, that's gross. No, kadiri. No, so that's the modern meaning of gross. Kadiri. Abominable, absurdly contemptuous, messy. Pero sa Bible, pag kinompare mo scripture with scripture, ang makikita mo na ibig sabihin ng wax gross, na sinasabi, this people's heart is wax gross, ay thick-headed and callous. Yon. So ang puso raw ng tao ay hindi nakakatuwa sa Panginoon kasi binibigyan niya na nga ng salita ng Diyos, pero callous. Yan ang sitwasyon ng puso na hindi pa hinihipo ng banal na espiritu. Walang pakinabang sa kanya ang paliwanag sa salita ng Diyos. Kaya siguro, kung ikaw ay soul winner, na may experience mo yan. You spend time, di ba? Ilang beses na tayong may mga bisita rito. We spend time, tinututukan natin, pinapaliwanag natin. Tapos, in case nakabalik sila, papaliwanag, tututukan. Tapos, wala rin. Wala pa rin. Hindi rin tayo nakakukuha ng assurance sa kanila na nakuha na, naintindihan nila. Pero pagkaharap mo, pumatango naman. Yung mga bata, yung, Joy. Di ba? Joy program. Mga bata, ang dami-dami nila, 20, mahigit. Papaliwanag mo yung kaligtasan, papaliwanag mo yung gospel, gagamitin mo yung lahat ng alam mo. Amen. Tapos, tuwan-tuwa na naintindihan nila. Ikaw naman, tatanungin mo na parang nakuha naman. Wala rin. Yun ang gross. Yun ang ibig sabihin ng wax gross. Callous and thick-headed. No? Thick-headed, ibig sabihin, hindi tumatagos yung truth doon sa kanilang puso. Masyadong makapal ang baluti, no? Yung shield, so that kahit na anong gawin mo, talagang hindi ka makaka-penetrate. Callous and wax and thick-headed. Okay? So, a heart that is wax gross is a kind of heart that already knows that it is wrong, but it still insists there is some remedy, there has to be, or maybe there is an option, or maybe there is a way out, and maybe the end is not so bad. Pinapaliwanag mo yung impyerno, umuoo sila, pero meron silang alternative doon sa mind, hindi naman siguro gagawin ng Diyos yun.
sa akin. In denial. So, yan ang typical na puso ng tao na walang Kristo at wala pang bagong kapanganakan. In denial. Wax grows. Naintindihan niya na ayaw niya yung impyerno. Ayaw niya yung... Alam niyang may mga kasalanan siya. Alam niyang malayo siya sa Diyos. Alam niyang kailangan ma-repair. Alam niya na ang repair ay si Kristo, dugo ni Kristo. Alam niya yun. No? So, varying tayo eh. Merong mga tao na talagang hindi ka pakikinggan. So, yung puso niya, nire-reject any kind of gospel advance. Sino nga yun? Yung nakausap ko sa visa application. Chinese daw ang asawa niya, Pilipina siya. Sabi ko, sige, pagdating na sa Riyadh, magkita tayo. Sige po, pwede naman po. Imbitahin ka namin. Sama mo na yung asawa mo. Ay, hindi ho yun makikinig. Kasi po, Chinese yun, wala hong Diyos yun. Hindi, kahit Buddhist, wala ho. Kahit na anong klaseng philosophy, wala ho. Alam niya lang, chef. Alam niya lang magluto. Yun. So, di bale, bibisita na lang kami sa bahay niyo. Ay, hindi ho. Hindi kayo welcome nun. Ganon. Sige, ikaw na lang. Alam niya na yung asawa niya, kabisado na niya, ay kawawa naman kasi pati yung mga anak niya, magiging ganon. Yung kanina, kahapon, kausap ko yung isang attorney, yung notaryo sa atin. Binigyan kong tracts. Sana po, bigyan nyo ng time, mabasa nyo. Ano po ba ang church nyo? Wala. Ay, wala kayong church. Ano po paniwala nyo sa Diyos? Wala. So, attorney, pero wala. At saka very vocal na siya na sabihin outright, wala akong paniwala, hindi ako believe dyan sa Christianity. So there are in the extreme end, no? Atheist, yung atheist na talagang nagagalit, naaasar sa mga theist, sa mga naniniwala sa Diyos. Kaya gagawa silang campaign. No? Yung mga political atheist. Meron namang atheist lang, bahala kayo sa buhay nyo, kesera-sera, kung ano yung sa inyo, inyo. Kung yung na akin, akin. Meron namang religious, but lost. So yung religious, naghahanap din siya ng truth, pero hindi niya makita. So lahat yan ay puro lost yan. And para doon sa mga iba, no, na Bible study mo na, kinausap mo na, pero reject ka pa din, it just will take a miracle of God to touch their lives. And sometimes, it takes a gross accident, no, bago siya tumawag sa Diyos. So, pag-pray din natin, kung may kilala tayong ganun, pag-pray natin na hindi na umabot sa ganun. Sipin mo, no? Kaya siya tatawag sa Diyos kasi baldado na siya, na stroke. Wala na siyang pag-asa, wala na siyang silbi sa buhay niya. Kaya, malaki na yung oras niya para tumawag sa Diyos. Minsan, ganun eh. Ihipuin ka ng Panginoon para makita mo yung puso mo na malala at kailangan mo ng Diyos. And that is too late para doon sa mga ganong klaseng tao. Kaya iyak natin sa Panginoon kung may kilala kang ganyan. Because this people's heart is wax gross and it is an unregenerate heart. It deceives itself. Na sinasabi niya, okay lang ako. Yan ang problema. No? Yung gross heart, thick-headed heart, callous heart. Niloloko niya yung sarili niya. Sinasabi niya sa sarili niya, okay lang ako. Sa inyo na yan. Okay lang. Ako, settled na ako sa kung ano man.
Kung may Diyos, may Diyos. Kung anong gusto niyang gawin sa akin, pagka andyan na ako sa harap niya, gawain niya. Siya naman ang Diyos eh. Siya naman may alam ng lahat eh. Have you heard that? Ha? Ay, ganun. Parang tama naman Pero hindi eh. Kasi, pag sa harap ka na ng Diyos, at sasabihin mo, bahala ka Panginoon kung anong gusto mong gawin sa akin. Pasensya ka na, hindi kita na-recognize mabuti. Eternal damnation yun eh. Buti kung sabihin lang ng Panginoon, sige na nga, bigyan kita another chance. Hindi tayo niwala sa second chance salvation. There's only a chance in salvation while live here on earth. After this, the judgment. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Wala nang another life na parang yung tinatawag nila na karma. No? Karma is really yung reincarnation. No? Na pag karma ang pinag-uusapan sa New Age theology, magkakaroon ka uli ng bagong chance sa next life mo na iba ang buhay mo, iba na. Dati, Indiano ka, magiging kang Pilipino, tapos bibigyan ka ulit ng hanggat hindi mo nakukuha yung talagang higher consciousness. Hanggat hindi mo nakukuha yon, ulit ka ng ulit sa buhay mo. Yun yung karma. No? At yung mga ginawa mo this life ay aanihin mo sa next life. Kung mabuti ka dito, magiging mabuti ang kapalaran mo sa susunod. Yan ang totoong karma. Kaya ingat po kayo sa pagsasalita ng karma. Pero ang totoo, after this, the judgment, there's only one life. You have only one soul. It is not recycled. And therefore, we must be prepared for the next life, which is the judgment. After the judgment, yun na yun. Yun na yung eternal destiny ng mga tao. And of course, alam natin that there is predestination, there is election, there is the elect. And the people who are part of the elect, God works in them so that their heart is not gross. Their heart is soft. Kaya malambot ang puso natin, mga kapatid, because God worked a work in our hearts na hindi na ginagawa sa lahat. Ito ay yung kanyang kinahabagan. Ito yung kanyang kinaawaan at binigyan ng unmerited favor. If you are saved, that is the work of God in your heart. Pero kung wala kang work of God, that is, your heart is wax gross. At anong sabi pa rito? Their heart is wax gross and their ears are dull of hearing. Now, what is dull of hearing? A dull of hearing ear is the perfectly hearing ear. But physically, there's nothing wrong with the ear. Psychologically, mentally, emotionally, walang problema sa tao na yan. May tainga siya, nakakarinig, naiintindihan niya yung mga sinasabi na tungkol sa kaligtasan, pero hindi niya makuha. Iyon yung sinasabing dull of hearing. Sipin mo yun, ano? Pinreach siya yung gospel, pero hindi mo nakuha. Kaya meron minsan testimony na aasahan mo pupurihin niya ang Panginoon bilang nagligtas sa Kanya. Ang pupurihin niya yung sarili niya. Ang pupurihin niya yung events sa buhay niya. Ang pupurihin niya yung church, yung baptism, yung nagdala sa Kanya. Instead of ang pupurihin niya, Panginoon na nagligtas sa Kanya at namatay para sa Kanya. So you will immediately notice sino yung dull of hearing. Kasi hindi naman tayo nagkukulang sa preaching about the cross and the Christ, the Son of God. Hindi tayo nagkukulang dyan
na siya lamang ang tagapagligtas. Pero bakit yung mga nakikinig sa atin, pag tinuring, salamat sa Panginoon, ako'y nagbago na. Dati ganyan ako, ganito na ako ngayon, dati ganon, ganyan. At ako'y iba na ngayon, dahil nung ako'y dinala rito. Ba't ganon? Iniintay-intay, parang aasam-asam ka, kailan niya kaya babanggiti si Kristo? Yan, malapit na, siguro, babanggitin niya na si Kristo. Natapos yung testimony tungkol sa kanya lahat. Wax grows, dull of hearing. Yan ang evidence. And it is everywhere. So, naintindihan, naririnig, nababasa, nasa harapan mo mismo, sinasabihan mo, ano ba talaga ang kaligtasan. Pero pagka magte-testimony na siya or sasabihin niya sa sarili niya, ba't ba ako ligtas? Hindi pa rin niya masabi. Hindi pa rin niya makuha. And hindi niya makota yung Biblia. Kaya naghihintay tayo ng, ito kasi yung binanggit na verse. Diba? Yung testimony ng Brother Jess, no? Perfect testimony. Talking about Christ, talking about the verse that led him to Christ. Hindi lang yung event sa buhay niya. No? Yung change na nangyari because of that thing that happened to him because of Christ, because of salvation. So, yung mga ganyan, yan, evidence na hindi siya dull of hearing. Talagang may work of God na pumunta sa tao. And they have a knowledge of the truth. They have come to the knowledge of the truth. Ano pa yung isang description sa mga taong wax grows? Their eyes, they have closed. So, sinarado nila ang kanilang mga mata. At pwede nating sabihin ito dun sa mga Pariseo na kitang-kita nila ang miracles ng Panginoon. Nakita nila na si Lazarus nabuhay na muli sa harap ng mga Pharisees. Kita nila patay, 4 na araw ng patay. Nung sinigawan, Lazarus come forth, lumabas. At buhay na buhay. At tinanggalan ng napkin. Pagkatapos, kumain. Sipin mo yun? Hindi umiinom, hindi... Talagang miracle. No? So, nung nakita nila yon, their eyes have they closed. Ibig sabihin, imbis na mamangha ka at sumampalatay at sumamba ka na doon sa nagbuhay sa patay, pambira, may sa demonyo to Baligtad ang reaksyon. Pag nagpalayas ng demonyo ang Panginoon, sabi, kaya yan nagpapalayas ng demonyo dahil tinatawag niya yung mas mataas na demonyo. This man casted out devils by the name of Beelzebub. So, yun ang kanilang Hindi pwede yan Bakit? Kasi, kung totoong propeta ng Diyos yan, kung totoong yan ang Mesiyas natin, dapat nire-recognize niya tayo. Yun iintay nila Dahil sila yung hierarchy sa Judaism. Sila yung dapat yung lengguwahe natin, lengguwahe niya. Kaso iba Dapat yung in-expect natin kung ano yung Messiah, nakikita natin, iba So, imposibleng ito na nga yung Messiah. Therefore, yung pagbubuhay niya sa patay, hindi yan sa Diyos, hindi yan sa tunay na Diyos, hindi yan kay Jehovah God na sinasamba natin. Kaya that is called closing your eyes. And what did they do? They want to kill Lazarus.
para mawala yung evidence. At since they were not able to kill Lazarus, they killed Jesus Christ. Para tapos na ang opposition. Para mawala na ang doubt na tayo ang totoo, crucify Him. Yan ang magbabagsak sa atin na hindi tayo totoo. So, pikit matang, ipako siya sa krus so that He will not trouble Israel and Jerusalem and all Judea anymore. Pagpatay na yan, tapos na ang problema natin. Tayo na ulit ang babalikan ng mga tao. Yun ang solusyon nila. That is having your eyes closed. So, sa panahon natin ngayon, ganyan din. Ba? Bakit tayo kokonti? At tayo naman ay patuloy na nag-invite. No? Because yung mga ini-invite natin, voluntarily closing their eyes. They want more, maybe concert type worship service. Maybe they want a better accommodation or whatever. Kung ano man ang naisip nila. Pakulo. No? Mas magandang pakulo. Baka yun ang gusto. Dahil walang ganon, talagang preaching lang tayo, then they close their eyes. Sige. Pag may time, yun ang sagot. Pag may time, punta rin ako dyan. Ilan na in-invite natin. And we will not stop inviting. Bayaan mo, masanay ka na doon sa rejection. Sige, pag may time. Just keep on inviting. Dahil meron at merong elect na masasabihan mo and matutuwa ka dahil sasabihin, sige, punta ako, saan ba yan? Sige, sa Sunday. Sunduin na kita. Yun. Huwag kayong magsasabi lang ng sa katuwaan nyo eh. O sige, sa Sunday O sige. Tapos nakalimutan mo, bigay yung phone mo. Nakalimutan mong bigay yung address. Parang ina-assume mo alam niya yung mukha mo. Hindi na kayo, hindi mo na bigay yung information or hindi mo nakuha yung information niya. Diba? Sana masanay tayong ganun, no? You meet a man or a woman in a certain place and then suddenly sabi niya, sige, punta ako. Ano ba pangalan mo sa Facebook? Yun ginawa ko doon sa nakakausap ko sa Alpha Land. Ano pangalan mo sa Facebook? Right there and then, nag-friend request. Tapos, kinabukasan, nag-uusap na kami. Hopefully, sa 15, tuloy ang usapan. No? So, ganyan tayo. Then, wag tayong tumigil doon. Halimbawa, hindi pa rin pumunta. Tuloy mo lang yung usapan at mag-request ka. Pwede bang one time, one hour Bible study dyan sa bahay nyo o magkita tayo sa Wendy's. No? Saan ba paborito mo? Ano ka ba? Inasal, Jollibee o Wendy's? Ay, ako peri-peri. Mahal naman. Di ba pwedeng na lang? Turo-turo, imbis na peri-peri. Hahanapin. Bigla kang mapapadukot sa bulsa, peri-peri. Tissue paper lang naman ng bulsa ko Okay? Sige. So, yung ganun, One time, 1 hour, all of us, each of us. Di ba? Ilan tayo ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Halimbawa, gawin natin yan. This week or next week, 11 Bible studies agad yan. Diba? Personal yan. Ika-count natin yan as a Bible study. Kahit hindi regular Bible study. At least, nagkaroon ka ng Bible study. Kasi, na yan Pag naging habit mo yan, tuloy-tuloy yan Kahit na iba-ibang tao. O magkaroon ka ng
Sa office mo, kung may office ka or sa isang mall, nagbabasa ka lang ng Bible doon sa isang sulok doon. Tapos may tumabi sa'yo, would you like to join me? Pinag-aaralan ko itong Matthew 13 or John 3:16. That's part of finding the elect. Care to join me? Sir? Brad? I-develop natin kung ano man ang pwede nating gawin. Para explore tayo. Ang daing paraan eh. And I know, ito ginawa na nila eh. So, expect mo na yung rejection. Dahil nga, dull of hearing, wax grows, eyes closed eh. They're going about their own business in the world. Pero, merong isa na ibibigay sa atin ng Panginoon. Bibigay sa iyo ng Panginoon para bigyan ng katuparan ang kanyang salita na sasabihin niya, this is for you. Yung mga tao ay hindi ako naintindihan, pero may mga taong binuksan niya na ang puso para nagiintay na lang ng kagaya mo. Nagiintay na lang ng isang tao na bold para pagpagamit sa Panginoon at eventually magkaroon na ng turnaround sa buhay niya. So, closed eyes, open eyes. Ganun ang strategy natin, yung ating inaasahan. No? Dull ears, dull of hearing. Sharp hearing. Wax grows. Quickened heart. So, halimbawa, sa buong buhay mo, makaisa ka, that's victory. No? Huwag nating palipasin ang buhay natin na ganun-ganun na lang. Puro pera, puro buhay pamilya. Subukan natin. No? Yung talagang direct personal evangelism. God testifies to us that anytime na they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart, they will be converted and God will heal them. Yan ang pangako ng Panginoon. Eh sabi niya dito negatively, no? Sabi niya, lest this people's heart is wax gross, and their hearts are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. So negatively speaking, iyan ay nangyayari sa mga taong nakakasalamuha natin. At sila ay hindi mako-convert. At sila ay hindi i-heal ng Panginoon. Pero tayo naman ay na-heal na ng Panginoon. So what a joy to see more healing through our lips, through our testimony, through our boldness. So, masanay tayo na may mga ganyan tao, pero maghanap pa rin tayo ng mga tao na papakita sa atin ng Panginoon na nililigtas niya. Ang sarap po ng pakiramdam na yan. At sana ma-addict tayo sa ganyan, na makakita ng mga bagong ligtas, makakita ng mga bagong nagtitiwala kay Kristo dahil tapos ginamit tayo para sila ay madala sa Panginoon. Tayo po'y manalangin.